Maganda itong paliwanag ng isa sa mga prosecutors na si Attorney Jel Jokno. Talagang ano ito court trial talagang ito isa sanay ho sa mga trial na abogado. Abogadong sanay makipag-debate makipagtag-isa ng talino galing sa korte, sa loob at labas ng korte. Yan ho yung Jokno, congressman ngayon at isa sa mga prosecutor. Maganda yung kanyang halimbawa, ipanggan nyo ang linaw, maintindihan ninyo. Ikinumpara niya sa pagtatayo ng bahay, ang pagpupundasyon ng ebidensya para patunayan bahay, may plano, may pundasyon para maging mabuo ang bahay, mabuo ang ebidensya. Ayan o, papakinggan nyo ito. Ang linaw, pag hindi nyo naintindihan ito, ewan ko lang, pero intindihin po ninyo. Malinaw para makuha kung paano natin malalaman at paano binubuo nila ang ebidensya. Ang trabaho ng prosecution ay parang magtatayo kami ng bahay. Ayan o. At syempre, hindi naman tayo pwede magtayo ng bahay kung walang pundasyon. Yung nangyari itong unang linggo ng ating paglilitis ay mismo yung paglalagay ng pundasyon sa kaso, lalong-lalo na sa Article 4. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. At yun ang pagkakaiba ng prosecution sa defense. Ang defense ay kumbaga sila yung nagiging demolition ng bahay. Pero sa amin ay kailangan maitayo namin yung bahay. At ang purpose syempre nun ay makita ng lahat, hindi lang naman yung mga senator judge, kundi pati ang nanonood na publiko, kung ano ba talaga ang basehan kung bakit ba may ganitong articles of impeachment at bakit umaabot siya doon sa paglalabag sa ating konstitusyon o pagtataksil sa tiwala na binigay ng mamamayan sa ating mga leader. Kaya ito po ang makikita natin sa mga darating na linggo. Bawat article ay ganun din ang magiging tungkulin ng prosecution. Salamat po. Ayun o, so linaw. Kinumpara niya na parang bahay. Ganun ang bahay, di ba? Pagka papatayo ka ng bahay, merong planado, paano itatayo. At habang itinatayo na, ay nagkakaroon na ng korte yung bahay. So yun yung pundasyon na tinatawag nila. At idinidiin ni prosecutors, Congressman Jokno, na yung pundasyon na itayo, nagsimula na sa pagtestigo noong kanilang unang testigo ng NBI tungkol sa Article 4, yung pagbabanta ng pangalawang Pangulo kay Pangulong Marcos. Ayun po yun. Ay yung kinumpara doon sa yung defense ay yung mag-demolish. Di ba? Parang naitayo na raw yung may pundasyon na, mahirap nang i-demolish. Mabubuo na yung bahay, mabubuo na yung kanilang ebidensya at papapatunay doon ho sa kaso. Pero marami para ho na magpapatibay doon sa pundasyong nasimulan last week na mapapatunayan, kailangan mabuo yung bahay, matibay yung bahay ng ebidensya. At kung paano gigibain, paano i-demolish ng prosecutors, yan ang hindi natin alam. Kaya kaabang-abang. Ibig sabihin, yung nangyari last week, patikim pa lang talaga dahil opening pa lang. Pero ngayon, na-establish na pala na yun na yun. Dahil nga ho, hindi naman nabasag, hindi ho nakontra yung sinasabing original, authentic na video, audio ng pangalawang Pangulo. Siya talaga yung nagsalita noon. Siya talaga ang nagsabi noon. Wala nang iba. Hindi po nabasag yun nung cross-examination ng depensa. Nakita naman natin lahat. Kaya ang comparison or kinukumpara nitong si Atty. Jokno na isang trial lawyer na naitayo na yung pundasyon. Palalakihin na lang, pagtitibayan na lang, bubuin na lang. At yun naman ang susundan nung susunod na mga testigo. Especially mula Monday, Tuesday, Wednesday. 3 araw yan. Iba-ibang testigo, 3 yung haharap yan. Ayun, Yun ang kanyang paliwanag. Kayo, ano ang inyong masasabi dyan? Naitayo na ba talaga yung pundasyon? May pundasyon na? Ito ba'y kaya pang i-demolish ng defense team? Doon sa una, hindi na demolish, ma-demolish pa kaya sa susunod. At yun naman ang kahalagahan ng naipresenta na NBI expert tungkol sa audio-video.
dahil hindi nga po nabasag, hindi na demolish, ibig sabihin, ng cross-examination o ng depensa yung na-establish na audio-video. Okay? Dahil pinatunayan niya ng mga kasama doon sa press conference. 6 na mga media ang nagbigay ng salaysay o nagbigay ng kumpirmasyon na talagang si Vice President yung kanilang kausap at nagsalita nung pagbabanta nung panahong yon. November 23, 2024. Alanganing oras yun. Mga kakampi pa niyang media ang nandoon. Karamihan doon ay vlogger, di ba? 40 raw na mga ang mga nanood doon o mga sabihin ay naimbitahan doon. Pero 6 lang yata yung naging active na nagtanong. Ay yung isa naman doon na play na tinapakinggan, hindi naman tanong eh. Ginalit lang niya si Sara. Tinakot si Sara, ginalit si Sara. Ayun. Kaya lumabas yung pagbabantang ganon. Ay hindi ho yun basihan na nagalit ka, ginalit ka, kaya ka nagsalita ng ganon. Dahil yung sinabi, iba. At yung sinabi, yun ipananagutan. Dahil pagbabanta ang pinag-uusapan. Ayan po, ha? So may kanya-kanya tayong opinion at analysis dyan. Ako para sa akin, yung dahilan kung bakit sinabi, hindi na ho kailangan yun. Yung sinabi mong pagbabanta, yun ang pananagutan, yun ang problema. Kung ikaw man ay may trangkaso, may sakit, gutom, pagod, galit, kaya mo sinabi yun, wala yun. Hindi ho yun basihan para ikaw ay magbanta sa ibang tao. Dahil yung galit mo, walang kinalaman yung pinagbantaan mo. Kung stress ka, nagugutom ka, pagod ka, walang kinalaman ang pinagbantaan mo. Pero yung pinagbantaan mo, yun ay may karapatang magreklamo dun sa sinabi mong banta. At yun ay kasalanan. At yun ang dahilan. Kaya yung betrayal of public trust sa Article 4 ng impeachment against Vice President. Ayan po yan. Okay? For your information lang, kung kayo mayroong ibang pananaw, ay di sige. Lahat naman. Talaga naman itong impeachment trial ay para sa public ito. Para sa lahat ito. Hindi lang sa mga senator judges, hindi lang sa prosecutors, public and private prosecutors, hindi lang ho sa defense council o mga defense team. Hindi. Publiko. Dahil yung dalawang issue na pinaglalaban dito, korupsyon umano at betrayal of public trust, lahat mamamayan ay may karapatan dyan. Okay? Please like and share, subscribe and follow sa ating pong mga pinag-uusapan dito. Wala namang personalan. Issue lang. Kung yung naintindihan, hindi kayo magagalit. Pag hindi nyo naintindihan, kaya kayo nagagalit. Isa pa, kaya kayo nagagalit kasi hindi pabor sa inyo. Hindi naman pwede. Hindi nyo pwedeng diktahan ang channel na ito. Hindi nyo pwedeng diktahan ang inyong lingkod. Kung ano yung nangyayari, yan lang ang binibigyan natin ng opinion, interpretation, higit sa lahat, ang pagpapaliwanag. Okay?